Bago sila maging The Nadine Lustre. The Morissette Amon. The Meg Imperial. Si Mavi Lozano. Voltes 5 yan. Tas Bubble Gang. Do you still get to talk with them? Oo naman. With Nadine? Oo. Shucks. Kailangan ko mag-isip ng para pag pumunta si Nadine. May isa-serve ako sa kanya. Sobrang bait pa rin. Yung mga cupcake giveaway niya sa mga media press, sa akin pa rin niya kinukuha. Paano ka naging talent ng Wow Mali? So ito yung gag na kung saan ikaw ay pedicab driver na konyo. Naging writer ka rin for another show. Lunch Out Loud. Tropang LOL. Tapos naging Tropang LOL. So, sina Billy, sina Alex, Kuya Yani. Yes! Oo, kumbaga yung katabatan ng mga noontime at Bulaga Showtime. Sila yung pang TV5. Tapos pumapasok na yung big networks. ABS-GMA. Doon ako na-stress. Natotoxican na ako sa kanya. Hindi ko pa alam yung gusto kong gawin, pero sure ako na ayoko na mag-TV. Hindi ako nag-bake para mag-negosyo. Sabi ko, if makagawa ko ng something nice or beautiful out of this, congratulations, diba? Tapos pag-check ko doon sa post na HBD Cake, 2 million na yung reach niya. Sabi ko, sandali, parang nag-viral yata tayo. In opening this new business, but it's called Brutal by Wados. Bake Love, Not War. Yan. Diyan pwede gamitin yung pagiging OA. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome na naman sa isang pinakabagong episode ng Think, Talk, Tea. And I'm your host, Corinne Kim. So, today tayo ay mabubusog, tayo ay magugutom, at tayo ay iinom ng tsaa at may mga iisplok na tsaa. Ay, ang ating guest, because today we are joined by entrepreneur, chef, food stylist, consultant, writer, and a good friend of mine, Mr. Wado Tansiman! Hello sa lahat. Hello. Thank you for having me. Parang formal. Kinakabahan niya ako eh. Huwag kakabahan. Okay. Bago ang lahat, Wado, bumati ka sa mga viewers natin in Chinese. 嗨，大家好，我的名字是陈庆坚。Habaan mo? Yun lang. Hanggang doon lang? Hanggang grade 3 lang natapos ko sa Chinese school. Ay, okay, so, sige. introduction lang ng pangalan. Yes. So, of course, Wado, ina-invite ka namin kasi I'm sure marami sa ating mga viewers, mga katsaa. Yes, mga titos at titas ang talaga namang gusto nga, interesado sila sa mga buhay negosyo, kanyan. Lalo na yung mga OFW, shoutout sa mga OFW. Hey, hello sa mga taga Dubai, UK, Hong Kong. Kakagaling ko lang Hong Kong recently eh. So, ang daming Pinoy doon eh. Dami. Yeah. Ang specific, Dubai, UK, Hong Kong. Paano na yung mga taga-US, Canada? Sa mga US, Canada. Dami. Japan. Worldwide na lang. Hello sa lahat ng mga OFW. Tsaka mga kababayang mga immigrants, mga migrants talaga. Ang dami. Napakadami. Ang dami namin listeners na taga-ibang bansa. Talaga. Yeah, so nice. Kung kayo nakikinig from other parts of the world or of the Philippines, please leave a comment kung saan po kayo galing. Yan. So si Wado kasi ay is a baker. So, parang doon ka nakikilala, no? As a baker. Chef na, medyo chef na. Doon ka nakilala sa baker. Pero ngayon yes, is parang chef na ang iyong paandar. Yes. Pero bago ang lahat, nagkakilala talaga tayo sa TV. Yes. Yes, nagkakilala po kami ni Wado sa TV5. Ako po, writer ka nun eh, no? Ikaw yung head writer ko nun. Oo, parang head writer ako nun. Yes. Sa show na tinatawag na Sunday Fun Day. Bakit ba yung pagtakip ng mukha? Naya ako kasi parang ang luma. No, pero ano yun parang magandang, it's very entertaining, informative. Maganda yung ginawa natin, I think, during that time. 2012. Ito. 11, Yes. 12? Parang 11, 12. 11, 12. Yes, yeah. 11, 12. And yung mga ito ang mga cast natin ito, bago sila maging The Nadine Lustre. The Morissette Amon. The Meg Imperial. Marami pa. Sino pa ba? Sino pa ba? AJ Mulak.
Yes, si AJ, si Krisha Viaje was also there. Oh my gosh, Krisha Viaje was there. Love na love natin niya si Krisha. Sino pa ba? Si Mavi Lozano. Oo, si ano na yan, Voltes 5 yan. Tas Bubble Gang. Ayan. Dapat i-guess mo yung mga yan dito. Mag-reunion ka dito. Do you think they still remember me? Oo naman. Not. Sa sobrang sungit mo nun eh. Ako ba? Masungit ba ako? Oo, strict yan. Sa director. Hoy! Ka! Hindi, mataas lang boses. Hindi ako strict. Grabe. So, doon kami nagkakilala. So, bago ang lahat, bago kasi si Wado bago ka maging baker, chef, talagang graduate ka ng com. I mean, like, Communication Arts sa UST. Pareho din kami UST neto. Ahead lang siya sa akin ng mga 12 years, I think. Parang 13. 13 years. 13 years yung lamang ko sa'yo sa wisdom. Yes, oo nga. Kaya nga talaga namang ikay tinitingala bilang isang writer at entrepreneur. So, rewind muna tayo. We'll get to your stint as a TV editor, writer. But bago ang lahat, saan ka ba lumaki? So, ako, Manila kami talaga, basically. Pero nung nag-grade 4 ako, we moved to Lucena. Lumipat kami ng probinsya kasi parang naging overwhelming na yung Manila for us, sa family namin. So, lumipat kami. Yun yung probinsya ng mom ko. Nag-Lucena ako. So, doon ako elementary high school. So, medyo yung formative years ko, doon ako nabuo. Sa Lucena? Yes. Sa Quezon? Quezon Province. Yan. Shout out mo, mga taga-Quezon. Yan. So, mga taga-Lucena, hi. May miss ko yung pagkain dyan eh. Actually, kasi, ako, every time umuwi ako, non-stop food trip lagi sa Lucena. Ano mo mga pagkain sa Lucena? Kasi pag like mga hindi naman kami Lucena, hindi naman kami Quezon people, di ba? Pag naisip mo Lucena, pag naisip mo Quezon, Tocino? Pampanga yan eh. Tanga, hindi. Longganisa Longganisang pala. Sorry. Longganisa. Talaga hindi ka pa nagkikeso. Sorry. Hadhad. Sorry. Hab. Sorry po. Patong ano nito? Puro ano eh. Sorry. Lumpiang ba? Pansit hab-hab. Di ba sakit yun? Sorry, hab-hab. Hab-hab yung may, di ba? Ito yung nilalagyan ng suka. Favorite ko to. Favorite, hindi mo nga ma-pronounce ang tama. Nagkamali lang. Grabe siya. Okay lang yan. Hab-hab, pansit hab-hab, longganisang Lokban. From Lokban, Quezon. So, it's part of Quezon. Pero kami sa Lucena, ang pansit namin is Chami. So, yung fiesta namin, we call it the Chami Festival. Merong Chami business si Ma'am Charo. Ang pangalan nun? Chami something eh. Yung kulay orange. Yes. So, yun pala yung Chami. Chami from Kala Quezon. ko brand yun, yung Chami. Hindi. Yun, pansit. It's a type siya ng pansit. Sa Lucena yung the best. Hindi, anong paandar niya? Ano siya para siyang makakapal na lomi. Tapos, masarsa. Tapos pwede ka mag-request kung tamis anghang. Sobrang, dapat pala nagdala ako ng Chami. Pag-uusapan pala natin. Ito naman kasi, talaga naman, no? Hindi ko na, Pero yan, masasarap talaga yung pansit actually sa Quezon. Quezon, oo. Paano ba mapagkain ng Quezon? Buko pie, sa ano yan. Kasi marami kaming mga coconut trees eh. So, mga buko pie, ano pa ba? Sabi ng mga taga Laguna, excuse me. Meron din sa amin, no? yung tubo ng coconut namin pakanan. Paano sa Laguna? Hindi, but yeah, sagana kami sa mga pies. We also have... Tubo! Ha? Tubo. Anong tubo? Yung alak. Tuba. Wait! Alam mo, ika-cancel ka na talaga ng mga taga-Quezon. Sorry! In behalf of, ako na po yung humihingi ng tawad para kay Kring. Sorry! Ano yung tubo? Wala kang tinama. Tubo is pipe. Tubo. Hindi. May merong inumin na tubo eh. Yung tuba is, lambanog yung sa amin. Yes. So, siya yung alak na galing sa coconut vinegar. So, parang fermented vinegar siya na ginagawang... Yes. Tapos tubo yung tawag mo. Sorry. Pero totoo, no? Tuba. Coconut din yung ng tuba. Yeah. Wait, tuba and lambanog is the same? Parang ko rito Ang tuba is... Kasi may tuba vinegar eh. Tuba is the vinegar. Lambanog is the alak. Yung alak. Hindi ko sure Yeah, hindi ko sure. Pero ang lambanog alam ko alak kasi ilang beses na ako pinatumba niyan. Tuba is parang, vinegar. Yes, May tuba, cane vinegar, parang ganun. Correct. So parang they came from the same process.
Ayan. Pero Tapos pag tumagal, kapag yung lambanog lang siguro yung nagstay pa ng mas matagal. correct, exactly. Hindi ko alam yun. Diba? Science is the science. Let us know on the comments, guys, kung ano ba talaga ang difference ng tuba sa lambanog. Tsaka, sorry na po talaga sa mga pagkakamali kong mga, Sa mga sorry taga-Quezon. talaga. Mapagtanim pa naman kami. Kasi malaki yung farmlands namin dun. So, mahilig kami magtanim. So, pag nagkamali ka ng pronunciation, had. Ay, nako. Sorry! Markado yan. Sorry! Mahal ko ang Quezon. Ang last kong punta Mag-name ka sa ng 3 city sa Quezon. Plaridel, Ah. Lokban, Lucena. Okay, sige. Alam ko yung Plaridel City ba kasi yun? isang artista ko galing Plaridel. Sino? I did a music film recently and may actor there, si Kurt. He's a SK sa Plaridel. Plaridel, yeah. What was I saying? Ayun na nga. So, lumaki ka sa Quezon and ano ang negosyo? Kasi alam ko na you're a Filipino-Chinese. Siyempre, ikaw, kahit now, very business-minded ka. Ano ang business ng mga magulang mo doon? Kami growing up, even nung nasa QC kami, bago kami nag-Lucena, may restaurant yung mom ko. So, yung mom ko, siya talaga, negosyante. And then, dahil nga dito, kahit Chinese yung mom ko, she grew up, she was born, raised in the Philippines. Food talaga. Food business siya talaga. Magaling magluto yung mom ko. And then when she met my dad, na isa pa rin masarap magluto. So they opened the restaurant sa may TM Calao, sa may malapit sa, Tapos nung naglipat kami ng Lucena, nag-start kami from scratch. So nag-open yung nanay ko ng ihawan. We called it ihaw-ihaw, balot-balot. So yun yung nagpaaral sa amin sa Lucena. Parang sikat yun. Hindi. Sa Lucena, sikat kami. Parang eventually nagkaroon kami ng 4 na branch. Hindi ka pa nag-Lucena eh. Kailan ka nag-Lucena? Ano yung may parang festival na may mga keeping? Pahiyas. Yun. Oh. Nagpunta, 2010. hindi rin Lucena. But, Saan yun? sa Lokban nga. Okay. Ibang city yan. Okay. City. Lokban Province. Ayan. Oh. So, yun. So, kami. Nakabalot sa dahon. So, kanin, itog na maalat, kamatis, ulam. Binabalot namin sa banana leaf. Yung di ba meron yan yung mga binalot? Yun. Yun. So, yun yung naging business namin. So, nung lumipat kami ng Lucena, that was 19... Shucks. Kung 9 years old ka noon, 1999. Yan, mga ganun siguro. 7. Ayan. So, yun yung naging business namin. So, nagsimula kami sa maliit na ihawan sa kanto. Then, eventually, dahil nga siguro yung Chinese side ng mom ko, magaling siya magnegosyo eh. So, napalago niya. So, nagkaroon kami ng 4 na branch sa Lucena. So, even SM Lucena. Wow. Oh, tsaka meron kaming doon, Gaisano Mall. Yung parang Pacific Mall. Parang market. Same family sila. So, nag-open din kami ng branch doon. So, yun. Doing well naman. So, very low end. Pero, kuhang-kuha yung panglasa ng masa. Buhay pa rin tong wala na. So, nung lumipat kami ng Manila actually, nung nag-college na kami magkakapatid, lumipat na rin yung mom ko kasi nandito naman yung bahay namin sa QC. So, nag-open yung mami ko nilipat niya yung ihaw-ihaw balot. So, it was there for siguro mga 14 years sa Welcome Rotonda. Kaya siguro alam ko. Pwede, oo. TV5. Nandun na yun. Nag-shoot ng Jelicious dun eh. Hindi, tsaka UST ako eh. So, probably. baka nadadaanan sa Welcome, di ba? So, Saan ba side yun? Balik-balik or sa may Canlaon side? Sa may UDMC side. Doon. Kung nasan yung brutal? Yun yung brutal ngayon. Dun before. Ihaw-ihaw, balot-balot. Nakapunta ka na? Hindi. Pero syempre nadaanan yun. Yung reaction mo kasi parang nakakain ka na twice. OA talaga ako, sabi nga ng mga commenters. Apaka-OA ng host na yan. OA po talaga ako. As in, OA talaga ako sa person. OA naman talaga ako ever since, di ba? Sobra. Tsaka, hindi ko tinatanggi yun. Proud ka? Proud ako doon. Okay. Wala naman hindi masama ba maging OA? Wala. Di ba? Yun, kumbaga natural expression mo yun eh. Okay. Pero yun, dun yung pwesto namin ng brutal ngayon. So, yun nga. So, nung nag-pandemic, nag-close yung business, then kami na yung nag-take over. Well, ako na yung nag-take over. Lupa nyo yun? Hindi. We're renting, pero good terms kami with the landlord. So, sabi niya, Inyo na yan. Hindi. Sana nga eh. Uy, Uncle Cha. Pero sabi niya, sayang naman kung ibibigay namin sa iba. Sabi ng mom ko, ituloy mo na. Open na concept here. Magbuo ka ng something nice. Sabi ko din naman, neighborhood ko yun. So sabi ko, ano bang kulang doon sa neighborhood? So doon kami nag-open ng brutal. Pag-uusapan natin more in detail ang brutal mamaya. So ibig sabihin, in other words, lumaki ka talaga sa food, unang-una, pangalawa, sa negosyo. Yeah, actually, yeah. Pero di ba sabi mo talagang Filipino-Chinese kayo? How is it growing up as a Filipino-Chinese? Did you speak Chinese at home?
Pag yung mother side ko kasi sila yung very hardcore Chinese eh. So kunyari, death anniv ng lolo ko, magsusunog kami ng pera. Alam mo yun, yung yung mga may perang gold. dilaw? Oo, so sinusunog namin kasi yung concept, parang nagpapadala ka ng pera doon sa relative mo. Right, Para may panggasto sila. Then, yun, nag-iinsenso kami kapag All Saints Day. Yung mga ganong practices, ginagawa pa rin naman namin. But, yun, since dad ko naman is Filipino, so hindi kami masyado nagcha-Chinese sa bahay kasi syempre na-FOMO yung tatay ko eh. Parang anong feeling niya kapag nagcha-Chinese kami, siya yung pinag-uusapan. But, sa school, nung hanggang grade 3, very Mandarin kami talaga. Pero sa bahay, Fukien yung ginagamit namin. So, ginagamit lang namin actually yung Fukien pag meron kaming pag-uusapan tapos ayaw namin maintindihan ng tao. Laging ganyan. Sa Chinese na namin. Parang, ganyan din si Happy. China-Chinese Oo, Chinese si Dar. Pag kunyari may sasabihin sila, tapos parang ayaw nilang pag-usapan. Ganyan na kami ni Jimmy eh. Kino-Korean nyo kapag nagko-Korean din kami pag kunyari ayaw na yung magkaintindihan sa ibang tao. Ganun naman talaga, di ba? Sa Korea din, nagtatagalog naman kami. Pag kunyari ayaw nyo maintindihan. Ganun po talaga kapag may mga multicultural sa bahay. Exactly. Na ngayon, so after mong you grew up, after mong graduate, UST ka, any fun memories ng UST? Baka shoutout sa mga taga-UST dyan. Tumasyans, yes. Well, ako medyo lost ako nung college eh. Kasi ang dami kong gustong gawin. So, varsity ako ng college namin for swimming. Oo. Tapos drummer ako ng isang banda. Oo. Tapos, com-arts student ako eh. So, nagtateatro ako. Nagteatro ka? Teatro Tomasino ko. Dalawang play yung nasalihan ko. So, artista talaga. Iba din. So, marami akong gustong patunayan that time. And kasi, di ba, ewan ko kung mindset namin mga taga Lucena. Yung pagaling kang probinsya, di ba, pag uwi mo ng Maynila, parang ang dami mong, parang, biyahin ka eh. So, sige, papatunayan ko, kaya ko rin tumugtog. So, nag-aral ako ng drums, nagsiswimming naman ako. Pero sabi ko, kailangan ko maging varsity. Yung mga ganyan. So, gusto ko maging sobrang cool kasi feeling ko, hindi ako cool kid sa probinsya. So, dapat galingan ko sa college. So, yun. Tapos, head ako ng Tomcat, yung Unified org namin. Yes. So, bida-bida talaga ako nung college. Sabi ko, okay, it's about time. Pero hanggang ngayon naman. Ano na ako ngayon? Low-key ako ngayon. Ay! Sorry, nagbabardagulan kasi ito talaga relationship namin ito. Talaga namang hindi kami, parang hindi namin masyadong nire-respeto yung isa't isa. May konti. Konti lang. Para naman sa ibang Pili ko ngayon matatanggal yung kapirasong yun. Ngayon na natin idadrop yung respeto. So, yun nga. So, yun ang ginawa mo sa UST. Yun. So, marami akong good memories. As in, yun. Doon ko na-realize na ayoko mabakante. Gusto ko lagi pagod. Gusto ko lagi may ginagawa. Pero nung nagka-college ka ba, naisip mo na you will get into, syempre, nung college natin, di ba, pareho kasi kami ng course, Com-Arts. Syempre, kaya mo kinuha yung Com-Arts kasi gusto mo mag-media, gusto mong mag-ahensya, whatever, di ba? Gusto mong mag-acting, theater, whatever. Nung nagko-com ka ba, naisip mo na, gusto kong maging negosyante? At gusto kong maging food business entrepreneur? Maganda yan. Kasi nung nag-first year college ako, kasi nakapasa ako sa Com-Arts eh. Pero gusto ko talaga mag-culinary. Pero wala kaming pera kasi mahal ang culinary school eh. So, yun. So, doon ko na-meet si Ma'am Faye. Kilala natin si Ma'am Faye, di ba? Shout out, Ma'am Faye! Hi, Ma'am Faye. Ayan. So, sinabi ko sa kanya na, Ma'am Faye, gusto ko talaga mag-culinary. So, sabi niya, ang sabi ng ma'am ko, tapusin mo na yung 4 years. Kung gusto mo talaga mag-aral magluto, edi after graduation, mag-short course ka, ganyan-ganyan. Pero so after actually nung first year ko sa Com-Arts, sabi ko, Ma'am Faye, magta-try ako mag-CACS. So may school na CACS. Center for Asian Culinary Studies sa San Juan siya. So nag-apply ako, quota course siya. Para siyang 3-year course, pero kailangan 12 kami dun sa class. Parang 4 lang kami. So, yun lang yung afford ng ma'am ko that time. Sabi ko, Ma'am Faye, hindi ako nakapasok kasi hindi magpo-push through yung course kasi konti kami, hindi namin na-meet yung 12 students. So sabi niya, halika na, ituloy mo na lang yung Com-Arts. Tapos sabi niya, sa akin ka magtrabaho pagka-graduate. So hindi ka, sabi niya, parang ginaranti niya na magkakaroon ako ng work. And so sabi niya, i-groom kita para maging good at what you do. So yun, doon na ako sabi ko, sige na nga, next time na lang yung culinary. Pero gusto ko talaga.
So ever since, gusto mo na talaga. Oo. Hindi I mean, lang nandun lang siya. afford. So, kaya rin siguro ako naging medyo okay sa media kasi nung second year, may tinanggap ko na dito na talaga ako. So, doon ako nagsulat, doon ako nag-video edit. Doon ko na sinubukan lahat ng mga pwede rin ako mag-direct, pwede ako magsulat. Yung mga ganun, tinry ko na lahat. Sobrang gandang inspiration to, lalo na sa mga kabataang nanonood sa atin. Kasi sometimes, a lot of kids in there, lalo na pag mga college, after senior high, ganyan, or even pagkatapos ng college, sobrang nalulost nila na parang ayoko nang gawin yung tinapos ko or something. But it's a testament na hindi mo naman kailangang isa lang yung path mo. At opportunities will open kung para sa'yo talaga. Di ba katulad sa'yo, di ba? Kasi after naman college, nag-pursue ka pa rin ng media before ka nagnegosyo. Nag 3 years naman ako. So, hindi ko naman tinapon lahat yung natutunan ko sa UST. So, nag-work ako nag-start ako tech PA, then post-production PA, then, yun na, naging editing supervisor, writer. So, tinry ko talaga lahat ng mga posisyon sa production. Then yun, naka 3 years naman ako. Anong mga shows mo nito? Bukod dun sa Sunday Funday that we did. Well, parang entertainment. So, more sitcoms. Wow Mali, Iloko-Moko, yan. Wow Mali, Iloko-Moko. Celebrity Samurai. Sino sa Celebrity Samurai? Joey De Leon. Yung mga sumo wrestler, Wilma Dasent, Mr. Fu, yung mga nagre-wrestling. Para siyang Takeshi's Castle. TV5 lahat to? TV5 lahat. Wow. So talagang, kumbaga parang TV5 ka pumasok after work. Kay Mafe. Siya yes. yung producer ko agad. Ng lahat ng shows mo? Well, eventually, yun na. Yung ibang shows, nakukuha na ako ng mga ibang producer. Kasi bida-bida nga na ako, di ba? Sabi, pwede ka naman eh. Yun. So, marami na akong shows that time. Correct. At actually, guys, kung kayo po ay tambay sa internet, I'm sure hindi nyo lang nakita sa post sa credits, ito si Wado, napanood nyo rin to sa TV or ngayon sa TikTok kung makalat ang mga lumang videos mo. Oo nga, pwede ba ipabura yan? Papanoorin natin yan sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. Sa mga millennial dyan, kasi syempre most of our viewers are mga millennial eh. I'm sure they remember the show Wow Mali. OG yan eh. OG yan. At 1990s pa yan, 2000s, ganyan, diba? And si Wado, ikaw ay edit supervisor. Edit supervisor. Paano ka naging talent ng Wow Mali? Ganito yan. So, kapag nag-edit kami, syempre editing bay, dikit-dikit yan. Minsan, inuupuan kami ng mga producers, papanoorin nila. So, kami yung tumutulong sa editing. Then, normally, kapag mag-shoot sila the following day, sasabihin nila, Wado, walang talent bukas. So, anong prank ba yan? Magbabay ka lang, tapos mag-English lang kayo. Sabi ko, okay, harmless naman. Sige, gawin natin yan. So, every gag na gagawin namin, 5K. 5K? 5K siya. So, parang, normally, ang isang gag, gagawin nyo siya half day. So, kung makadalawang gags ka in one day, 10K na. So, hindi na masama, di ba? So, isang araw trabaho. Oo, so, tirahin na namin. Panoorin natin, ito yung gag na talagang trending kahit sa mga kabataan, mga Gen Z, kilala ka nila because of this. Let's go. So, ito yung gag na kung saan ikaw ay pedicab driver na konyo. Ayan yun. Tapos, meron kang mag-aaway kami nitong kariton driver. In English? English. Mga konyo kami niyan eh. Sino yung mga ibang kasama mo dyan? Si Allen, nagti-TV5 din siya eh. Staff din siya. Tapos itong kariton driver, pwede ko ba ikwento? Go lang. Play lang, babe. Yung kariton driver, contestant siya sa Who Wants to Be a Millionaire. Tapos hindi siya nanalo. Tapos parang sinabi nila na gusto mo bang kumita? Kasi parang lumuwas siya ng Manila for Who Wants to Be a Millionaire. Tapos sabi niya, sayang naman, parang may pamasahe pa uwi. Hindi ko alam kung ito yung kwento na alala ko. Rumakit siya sa amin. So, lahat kami rumaraket that time. Sobrang trending. Hindi pa uso yung word na trending nung araw, trending na kayo. Oo. Yeah, so sa mga nakakaalala po nitong video na to, let us know in the comment section. Another one na trending din, na naging bahagi ka, ay ano namang ginagawa mo dito? Ito yung kami, pagod na pagod ako dito. Sige, play natin. Oh. Sa UP to eh. So, para kaming kasaganaan ni Manny Pacquiao to. So, sasabayan namin yung mga nagja-jogging. Tapos, bibigyan namin ng towel, imo-motivate namin. So, kumbaga, ayan. Pumayat ako niyan Naka-English,
English din kayo? Hindi. Iba na yun. Ah. Pero ang peg ko niya, si Freddie Roach, yung coach ni Manny Pacquiao, kaya Englishero kami. Sumasama lang kayo, sinasamahan niyo lang yung mga random. Yung mga nagja-jogging. Yung mga kasama mo nito, mga staff din. Sa Oo, TV5. yung mga crew yan eh. Actually, ako rin nung nag-work din ako sa TV5, parang naging talent din ako at some point. Parang feeling ko yun, rite of passage din. Oo, Pag totoo. ano ka, mapapa-extra ka, mapapatawid ka sa... No, actually, to think about it, yung first ever show ko, kay Ma'am Faye din yun, ako yung writer nung show, college pa ako nito eh. Oh. Pero ako rin yung segment producer at ako rin yung segment host. Ah, diba? tinuhog mo naman. Tuhog na tuhog. Okay, next. Another one na malamang natatandaan ng ating mga katsaa. Ano namang pandar mo dito? Hindi, ito, pakanalang nila to eh. Sabi nila, magbabato ko ng joke, tapos, ako lang, na corny. Oh. Yun yung kailangan na corny jokes, tapos, ite-testing ko yung mga joke ko sa mga tao, tapos walang natatawa kasi corny lahat. Oh. So, yun yung joke. Yun yung gag? Ako yung gag, na corny yung jokes ko. Pero pag ganito, sorry question ha, after nyo sila i-shoot, kailangan sila papirmahin ng release form eh, di ba? Yes, kailangan may waiver sila kasi if hindi sila pumirma, hindi namin ipapalabas. Bawal yun. Nakaka-miss na rin yung mga wow mali, to be fair. Pero ang dami na kasing naggagag ngayon eh. Ang dami parang prank eh. Ngayon prank eh. Prank. Thank you so much, Sir Jimmy. But ang daming, at saka sa mga nanonood, once again, kung na-miss nyo po ang wow mali, at kung napanood nyo si Wado sa wow mali, Huwag nyo na pong ituloy. let us know in the comments I-report nyo po section. yung video na yan para ma-take down na yan. Nasa TikTok na. Kaya nga, i-report nyo yung mga nagre-repost na yan. Ba't ba lalabas yan? Pero parang how was it? Like, that time of your life, di ba? Parang ang saya, no? Bata ka pa, di ba? Well, ano siya, hindi siya, kasi siguro sa 20 na binivictim namin, 5 lang yung pumipirma. You'll be surprised. Kasi ako, kapag nanonood ako ng Wow Mali, parang, uy, ang game na game yung mga Pinoy. Pero hindi lahat. Mostly, pikon. Really? Oo. Kaya kami nakakailang takes, hindi pipirma. Sasabihin nila na, masaya kayo, pinagtatawanan niyo yung mga Pinoy. Marami. Oh my God. Kaya kami, pinipili namin yung feeling naming game. Yung mukhang, well, kasi kapag yung mga mukhang suplado, alam mong hindi papayag magpa-joke eh. Correct. Kasi, kaya ako rin minsan iniisip ko, pag ako ba win ako mali, papayag ako ipalabas. Sabi ko, feeling ko oo naman. Pero siguro, kung bad time, mainit ulo ko, parang mapipikon talaga ako. Lalo ngayon, di ba? Like, mas brutal yung mga pranks ngayon, yung mga joke, parang offensive, gano'n. Hindi ko alam. Kasi sa TikTok marami nagaganyan. Sa social media, marami mga vloggers. Hindi ko alam kung pinapa-release form pa nila. Kunyari, like mga vlog lang, TikTok. I don't think pinapa-release form nila eh. Pero kasi with TV5, syempre, since national TV yan, so may legal kami na required talaga. So if they don't sign the waiver, hindi namin ipapalabas. Bawal talaga. Correct. Kahit sobrang ganda ng reaction, ng material, hindi pwede. Yes. And dahil nga meron kang stint na sa TV where you also worked with the likes of, kaya magkasama tayo, Nadine Lustre, Morissette. Do you still get to talk with them? Oo naman. With Nadine? Oo. Nung nag-open yung portal, kinongratulate ako ni Nadine. So parang sabi ko, ano siya ngayon? Vegan, di ba? So hindi na siya nagmi-meet. Sabi ko, shucks, kailangan ko mag-isip ng para pag pumunta si Nadine, may isa-serve ako sa kanya. But siya, like si Nadine is one of the, sobrang bait pa rin. Very supportive din siya sa Wados. So parang nung time na nag-concert siya, she ordered cakes. Tsaka yung mga cupcake giveaway niya sa mga media press, sa akin pa rin niya kinukuha. Oh, that's so super. nice. Sabi ko nga parang hindi ko ma-appreciate na sobrang sikat na niya kasi the way she talks to me, same pa rin. So parang galing. Hindi kaya nakalimutan. Walang ganun. Ako feeling ko na hindi niya na ako natatandaan eh. Malaman natin. Tawagin na po natin. Tawagin mo Nadine? Hindi, joke lang. Nandito pala. Video call? Nadine labas. Nadine, dito na tayo. Of course, Morissette, I still get to, I still have that, with Morissette. Do you still get to talk to Morissette? Oo. Kasi, like si Moe, siya, sabi ko nga sa kanya, sa lahat ng singers, kahit pag siya yung kumakanta, hindi ako kabado. So, every time, kasi favorite ko si Moe sa Sunday Funday before. So, laging sa kanya ako galing na galing, hangang-hanga ko yung Morissette. I liked her nung time na yon. Batang-bata pa siya, 16 years old lang siya noon. Oo, kaya hindi ko siya, talagang extra alaga ako kay Morissette. Even after the show, kaya nga nung nakapasok siya sa The Voice. So, lagi kami nagme-message na, uy, sobrang napaproud ako sa'yo, ganyan. Kasi, ang laki nung growth niya
nakita mo how she started, she wanted so much yung career niya, yung singing career. Tapos may talent, di ba? Yes. So, yun yung kailangan, yung perseverance, tsaka talent. And pareho na kay Morissette. So, congrats. Yes. Wala lang sa isip ko, before we get into your baking and restaurant business, ito lang recently, I think during the pandemic, naging writer ka rin for another show. What show was this? Yung Lunch Out Loud. Tropang LOL. Tapos naging Tropang LOL. So, sina Billy, sina Alex, Kuya Yani. Yes, oo. Kumbaga yung katapatan ng mga noontime at Oo. Bulaga Showtime. Sila yung Yes. pang TV5. And Yes. you were the writer there. Writer. One of the writers. One of the writers. Paano ka napasok dito? Kasi nung time na yun, wados ka na eh. Ano siya, since pandemic nga, parang restricted yung mga tao, di ba, na lumabas-labas. Nagkataon yung studio ng Tropang LOL, katabi ng Wados. Saan? Sa Kalayaan lang yun eh. Alam So, ko na. maginhawa kami. Yes. So, yung head writer ko, si Ate Coco, sabi niya, Wado, sabi niya, tulungan mo naman ako. Kailangan namin na isa pang writer. Witty, funny ka naman. Noon time show, sabi ko, hindi pa ako nag-noon time show before. Variety show, nagagawa ko. So, sabi ko, since malapit lang naman sa Wado, subukan natin. So, tinry ko siya. Nagtry ako kasi ang tagal ko na napahinga sa sulat. Sabi ko, parang gusto ko pa ba to? Kasi hawak ko na oras ko eh. Pag media, alam mo naman yan. Kailangan mo mag-revise, kailangan mo nandito ka sa set, babantayan mo yan. So, tinry ko siya for, siguro 6 months ako. Sabi ko, Ate Coco, parang hindi ko yata kaya talaga magsulat na. Kasi, tinakasan ko na to eh, nababurnout na ako eh. But for some reason, dahil nga maganda yung show, yung mga artista namin, walang arte, para kaming pamilya na. Talaga? So, nung nag-quit ako, nag-resign ako, siguro mga 2 months lang. So, parang hinanap-hanap ko rin siya na gusto ko yung energy ng set, sabi ko. Tapos, sabi natin ko, wala sila nahanap na kapalit. Sabi ko, sige, balik ako. So, I was with Tropang LOL up until nawala kami sa ere. Ba't kayo nawala sa ere? Paano ba yun? Kasi, for a time, yun yung shuffle eh. Parang lumipat si Showtime sa TV5. Tama. Tapos parang nag-share kami ng time slot. Tapos eventually, na-bump off kami. Parang dapat lilipat yata kami sa Net25. Pero hindi yata natuloy. So may ganun kaming Factor. transition. So, naging close ka ba sa mga artista? Sobra. Not just Tropang LOL, but like yung mga nakatrabaho mong artista? Oo. Like, kasi that's the thing eh. Kasi kunyari pandemic, sarado kayo eh. So kayo-kayo lang talaga yan. So yeah, sina Billy, sina Alex, sina Gonzaga. Mama Wax, Waki Kiray, yan. Para ka lang nanonood ng stand-up comedy buong araw. So kung gusto mo lang good vibes, pag nag-cut sila, dire-diretso pa rin. Kanya-kanyang bangka sila sa stage. Mamaya may random performance si Mama Waki, si Alex, kakanta na lang, sasayaw na lang bigla. So masaya, magaan yung energy sa set. Hindi naman, wala naman may mga attitude. Hindi lang for Tropang LOL ha, but the other mga shows na nakatrabaho mo. Attitude? Parang wala naman. Parang wala. Swerte ako na wala akong naka-work na medyo wala. Parang magaan naman. Kasi sitcom yung ko eh. So magaan. Walang drama. Yes. And tsaka nakatrabaho mo ang Joey De Leon. Hindi. Hindi ba? Ibang hindi yun. Sa Tropang LOL. Hindi sa Tropang LOL. Hindi, sa siya. Separate nila kinukunan yung sa studio. Ay, Kasi hindi mo si Boss nakatrabaho. Joey, sa studio lang siya. Tapos introduce lang niya yung mga gags. So ako, doon lang ako sa Hindi, sa Celebrity Samurai. Oo nga pala. Yes, oo. Naka-work ko siya doon. Nag-Who-Whats ka din ba? Hindi. So, Joey lang. Hindi ako nag-Bossing Vic. Oo, si Bossing Vic, iba rin daw talaga yun. Loyal daw yun si Bossing Vic. Kapag presensya siya, kapag nandyan siya, talagang ramdam mo, ay, may Vic Soto sa set. Bossing. Oo nga. Tsaka talagang tumagal sila sa industriya dahil kumbaga, siguro naman marunong sila makipagtrabaho sa mga tao, diba? Very professional. Kahit naman si Boss Joey ever maalaga sa tao daw. Well, yun. That's what I heard also. Yung mga talagang legend na natin sa industriya. Ngayon, sino yung mga close mo na mga artista? Sino ba? Itong huli kong show yan, sina Mateo Godicelli, Anong show to? Tropang LOL, nag-host siya sa amin eh. Tapos yun nga, since nakaka-work ko lagi si Mateo sa mga food styling gigs ko, kasi sila ni Sarah, may mga ini-endorse silang mga food brands. Right. So, ako yung nakukuha ang food stylist. So, Matt, tayo na naman magka-work, ganyan. So, feeling ko, last year, 4 brands yung naka-work namin together. Kasi silang mag-asawa, ang dami nilang food brands na ini-endorse eh. So, ako as a food stylist, edi lagi ko sila nakaka-work. So, sabi ko, parang kulitan na naman eh. Kasi makukulit yung mga yan si Mateo lalo. So, para ka lang, magaan lang sa set. Kala kasi ng mga tao, the thing is,
a lot of our viewers, syempre, di naman sila familiar sa showbiz, di naman sila nakakapasok ng showbiz world. Siguro kala nila, doon ako medyo tatawa, natutuwa, or nako-confuse when they talk or think of celebrities, para silang alien sa mata ng ibang tao without people realizing na, hindi, tao naman sila. Correct. Alam mo yun, yung parang, kung paano yung kapitbahay nyo, parang ganun din naman sila. Yep. Naka-makeup lang, tsaka naka-styling, pero tanggalin mo lahat yan, tao rin yung mga yan. Oo. Tsaka feeling ko, ewan ko kaya hindi na rin siguro ako na, parang wala na akong starstruck masyado. Kapag nakita ko to, mas starstruck ako. Parang wala na masyado. Just because, yun nga, araw-araw ko sila nakakasama, and tao naman sila talaga. Wala kang celebrity na starstruck ka ever? Starstruck. Okay lang naman kung wala. Okay lang. Wala naman. Hindi rin ako ironic, pero hindi rin ako ma-idol. Wala ako masyadong ina-idol. Air Supply siguro. Seryoso ba? 2 concert nila sa Pilipinas, pareho ko pinanood. I love Air Supply. Kahit na yung second nila, sabi ko, parang lip-sync na to. Pero sumasayaw pa rin sila. Okay Air naman. Supply? Sumasayaw ang Air Supply? Pag here I am, yung tatatalon-talon sila. Oo, hindi yung sayaw na ini-engage yung crowd. Oo. I love Air Supply. Bakit mo biglang nalabang Air Supply? Parang luma na yun for you, I mean, talagang classic yun. Syempre, di ba, minsan you find artists na kumukonect sa'yo yung mga kanta. And feeling ko, during the time na ginagawa nila yung mga songs sila, sobrang in love sila, they're very passionate. So parang, yung ganun. Parang walang tapon sa kanta ng Air Supply. Wala. Tapos, yun nga, parang bawat song nila, isipan mo na, pwede yung theme song to tong face ng buhay ko na to. Air Supply. Now, from doing TV, from doing production, at one point, bigla kang nag-bake. Bakit? Kasi kilala ka lang nung time na yun. Bakit bigla kang nagbe-bake? Pinapost mo sa Facebook? Yeah. Yun yung time na 3 years na ako sa TV5. 3 years ako sa media. And then yun yung time na pumapasok yung ABS-GMA sa 5. So, ang gulo. Kasi papasok yung producer ng ABS, sasabihin niya, ganito dapat yan. Papasok si GMA, no, ganito dapat yan. Yun yung nag-shuffle. Abutan mo ba? Yun yung hindi ko naabutan. Ang daming sikat. So, sina Sharo, nasa TV5, si Aga. So, naglilipatan sa TV5 for some reason. Tapos, pumapasok na yung big networks, ABS-GMA. So, ako, ang TV5 culture medyo tahimik, di ba? Yes, Hindi naman tayo kasama sa laban eh. So, ngayong, ang daming nangyayari, ang daming instructions, hindi ko kaya pala. Doon ko na-realize na ayoko na mag-TV just because doon ako na-stress, natotoxican na ako sa kanya. Kaya rin siguro, bumitaw ako, kahit wala pa akong backup plan. Sabi ko, hindi ko pa alam yung gusto kong gawin, pero sure ako na ayoko na mag-TV. Oh! Yun siya. So, bitaw ako, then, yun. Palaboy muna ng ilang months. Siguro mga 2 months yan. Tapos naghanap lang ako siguro ng something na pangtanggal stress. So, tinry ko mag-bake. Sabi ko, kasi nagluluto naman yung nanay ko, pero hindi marunong mag-bake yung nanay ko. So sabi ko, gagawa ko ng something na hindi ako pwede i-correct ng nanay ko. Hindi niya sasabihin, oy, mali yan. Ganyan pag Chinese hindi, mali yan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Baking. Walang alam yung nanay ko sa baking. So nag-bake ako. So hindi niya ako makorek. Kasi hindi naman niya alam paano mag-bake. So doon ako nag-start. Nag-start ako pang-release ko lang siya ng pagod. And ayoko kasing nag-resign ako sa TV5 ng talunan. Yung umalis ako, alis-alis ka, tapos wala ka naman palang ginagawa. So ngayon, nakita nila na nagbe-bake ako. Uy, galing mo naman, nagbe-bake ka bigla. Parang ganun lang siya. It was an escape. Tapos, nagawa naman niya yung purpose niya sa akin. Kasi for some reason, gumaan yung pakiramdam ko na, at least, I'm doing something na masaya naman pala mag-bake. Ganun lang siya. Pero nung time na yun, naisip mo nang gagawin mo siyang negosyo? Wala. Never. Hindi ako nag-bake para magnegosyo. Nag-bake ako para, first, to escape. Second was to, kailangan ko ng release. Parang release nung galit ko, release nung emotions. Tapos, sabi ko, if makagawa ko ng something nice or beautiful out of this, congratulations, di ba? Pero, hindi siya negosyo talaga. Kasi, wala naman sa kung magnegosyo eh. Kasi growing up, yung mommy ko, parang sinasabi niya na, mag-office ka or kailangan mo ng regular paying job para hindi ka kinakabahan na, hala, katapusan na naman, wala akong pera. Pero kapag regular employee ka, every end of the month, may sweldo ka. So gusto niya nung ganung type of stability. Pero, kaya lumaki ako ganun. So hindi ako negosyante mindset. But,
yun, for some reason, baka tama yung naging steps ko na mag-bake ka muna, masterin mo muna yan, patikim mo sa mga tao, nagustuhan nila, tas marunong ako marketing kasi 'di ba nag-com-arts ako, so kaya kong ibenta. Yeah. So parang yun na, nag-ladder na siya pataas until sabi ko, ba't hindi ko na lang kaya ibenta since nagsasayang na ako ng pera sa ingredients. Patikim, oo. Kayo lang nakikinabang. So sabi ko, balik, ganyan. Nag-start ako, bibigyan nyo lang akong pera, puhunan. So bigyan mo ako, let's say 500 pesos, gagawa kitang cake. Pambili lang ng ingredients. Ganun ako nag-start para at least napapractice ko yung skills ko. At the same time, hindi ako nagagastasan. Tapos for you get something na at cost. Puhunan mo siya nakuha. Parang ganun ako nag-start. I remember I was one of your first few. Sorry kasi talagang I'm proud to say that I was one of Wado's first customers, paying customers. Paying customer. Right, I remember. Actually, ikaw yung una na na ginamit siya for commercial, na pang business. I mean, pinamigay mo siya. For the opening of our store. Openings. Kasi normally, for private consumption, for friends, for Pero ikaw, pinano mo siya. May topper. Oo. Sabi ko, kaya siguro swerte rin ako. I mean, thank you for that. Pero, oh my God! Kinilig ako, my God! Pero yun, feeling ko, more than anything, lalo na sa mga nagsisimulang entrepreneurs, parang, it really helps na meron kang support community na naniniwala sa'yo. Kasi nakita mo yung gawa ko, hindi pa ganun kaganda dati. Yes. Pero yung time na yun, parang feel ko parang, may pasabog. Kaya nga eh. Di ba? Yung time na yun, parang talagang, shit, ang sarap. Pero yun, I mean, hindi ako proud pa doon sa mga una kong gawa. But, because yung mga tao sa paligid ko are very supportive, tuloy mo lang yan, ganyan. Tapos they buy, they pay. Parang, yung ganong klaseng energy, parang na sa utak ko na, hindi ako pwede pumalpak kasi if I fail, I will let these people down. So parang yun yung tumatak sa akin. I have to keep going. Kailangan ko mag-innovate. I have to produce something new. Kailangan ko masarapan, mas galingan para hindi ko sila ma-disappoint. Mula sa pag-release lang ng stress, naging, ano ba to? Baker Boy next door. Ang ating Wado Tansiman. But we will talk about his, kumbaga, professional baking journey. Kasi ito, parang, hobby-hobby Pero eventually, naging professional baker ka na and we'll talk about his journey sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hello mga katsaa! Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. So, now na na-realize mo, Wado, na you're gonna take baking seriously, and I'm sure marami tayong mga katsaa, mga titos and titas na somehow parang, parang gusto ko rin mag-bake or mag-start ng luto, like food business or any other business. Paano ka ngayon naging professional? Ayan. So, ako naman, feeling ko, everything starts with passion. So, kung passionate ka sa ginagawa mo, edi, if you make money out of it, good job. Yes. Pero kung hindi ka naman kumita sa ginagawa mo, at least you were able to do something that you love. Yun naman doon ako nagsimula Kasi if papasok ako sa negosyo, thinking na kailangan ko lang kumita dito, parang mahirap siyang sobrang starting delikado point, yan. jump off point. Kasi parang negosyo yung hanap mo. So, ako, parang hindi ako naka-experience ng burnout masyado with baking just because enjoy ko siya talagang gawin. So, kasi nga, yung anchor ko sa baking din comes from release ko siya. It was an escape. So, parang, parang it was good memory siya talaga lagi sa akin. So, hindi ako, yun, nasimulan siya na maganda. Then, dahil nga rin sa support system, dahil din kailangan kong mag-innovate, kaya na-pressure ako to improve and be better at what I'm doing. Okay. And ano yung mga first desserts mo? Mga first, what do you call this? Mga first recipe mo? Kasi, nung 2014, nakasama ka agad as Click the City's Top 20 Bakers of 2014. Tapos, nung same year, I believe, nakasama ka rin sa 20 yolk yema cake mo na pasama sa Philippine Star's Top 12 Desserts in Manila. Bakit ang bilis ng mga pangyayari? Ako rin nga, nabilisan But also because, yun nga, dahil galing tayong TV, so yung mga connections ko rin, nagagamit ko siya. I mean, the way I sell my products, kunyari yung 20 yolk yema, di ba sa Lucena, sikat sa amin yung yema cake? Hindi ko alam.
Tama mo? Tingnan mo ito taga-Lucena na to. Sorry. But sikat sa amin yung Yema Cake. So sabi ko, when I do something, gusto kong medyo may tribute siya. So kung saan ako galing. So gusto ko yung personality ko would come out doon sa dessert. So kaya ko rin naisip na masarap na kasi yung Yema Cake namin eh. So paano ko siya i-level up? So dinagdag ako ng egg yolk to make it parang almost like leche flan. Parang ganun. Ano ba yung Yema Cake sa Lucena? Ano siya light chiffon sponge. Tapos very masarap yung yema namin talaga. So, yema talaga sa ibabaw? Yema cake, yema sauce. Para siyang estrels almost. Pero mas eggy. Estrels kasi parang caramel eh. Yun yung closest description ko sa Okay. yema cake. Masarap. Tapos nilalagyan nila ng cheese sa ibabaw. Tapos ikaw, dinagdagan mo lang ng itlog? Oo. Kasi ako mahilig ako sa leche flan eh. So sabi ko, pag samahin natin yung dalawang yan, favorite ko yan! Alam mo, kagabi lang, nagpabili ako dun sa bakery. Dun may mga parang bakery na may leche flan sa ibabaw. ibabaw. Alam mo yun, yung tinapay. Parang monay na may leche flan. Favorite ko yun. Sarap 32 yun. pesos lang yun. Ako mahal yung sa amin eh. Pero yan, parang ganun yung concept. So nagdadala ako ng something from my story doon sa products na ginagawa. Yes. Tapos nung 2015 or 16, I think, sumali ka nung The Clash. Hindi po yung singing-singing Gusto ko sana doon. Next yan. Yun ang target mo next. Oo, next year. The Clash, search for the next great dessert master. Yeah. Para siyang reality show. Parang Master Chef. Kasi second season na yan eh. Yung first season, nanalo si Chef Sharwin T. So, umere siya sa Lifestyle Network. So, parang siyang Master Chef basically. So, elimination, may mga challenges siya every week. Tapos, yung season 2, specifically desserts. Sabi ko, tapos ang dami nagtatag sa akin. Sabi, uy, sali ka rito. Desserts ka, di ba? Marunong ka mag-dessert. Nung time na nilabas yan, ang kaya ko palang i-bake was cupcakes lang, tsaka brownies. Wala pa ko ibang alam na i-bake. So, kinakabahan ako. Sabi ko, sige, pag merong 20 na nagtag sa akin, sasali ako. Yung umabot ng 50. Tapos naisip ko rin naman, parang credibility ko siya. Kasi hindi ako nag-aaral, di ba? Yeah. So, kapag tinanong, saan ka nag-aaral? O sino tong wado na to? Siya yung nanalo sa The Clash. Sabi ko, pwede. Pwede ko siyang gawing entry dun sa career na gusto kong tahakin, which is pagiging chef nga. Sabi ko, baka ito yung papasok ako. Para makilala ko na self-taught, hindi naman nag-aaral, pero masarap magluto. So, pero parang, baker boy next door. Baker boy next door. Yun. Yung mga kalaban ko niyan, mga international, mga foreigner yung iba. May Italian kami. Tapos yung nanalo si, Venezuelan. Miss Venezuela? Hindi. Venezuelan. Si Caroline, ano pangalan nun? Totoong Venezuelan siya? Hindi siya Pinoy? Oo, hindi. So siya yung nanalo, super love ko. Si Cynthia Patos, yan. Sorry. I love si Kala ko patag. Okay. Patos. Okay, go. Yun, so siya yung nanalo. Ano siya? Cake decorator siya. Ikaw anong place mo dito? Anong ko? Big 4? Naka-big 4? Fourth ako. So elimination siya. So every week may natatanggal. So natanggal ako. So yun, I ended up, wala ako sa top 3. So fourth ako natanggal. Pero ang sabi ko naman, since this was televised, binigyan ako ng KitchenAid, sponsor namin yung KitchenAid. So parang lahat ng kailangan ko to start a proper career, nakuha ko dito sa show na to. Exposure, everything. Tsaka hindi ka talo, technically. Walang talo doon. Walang talo. Hindi mo kasi, na nakuha yung grand parang title, pero hindi ka talo doon. But I wasn't expecting to win naman. Kailangan ko lang ng lakas ng loob to call myself a chef. Kasi hindi ako nagpapatawag na chef kasi wala pa naman ako napapatunayan eh. Gets mo yun? Gets ko yun. In other aspects na parang hindi ako nagpapatawag, for example, hindi ko masabi before sarili ko na filmmaker ako kasi wala naman akong film. Pero ngayon, alam mo yung Madam, ganyan? filmmaker. Yeah, diba? Yes, tama. Pero hindi, tapos yung ending, yung finale, pinuntahan pa kita. Sa Trinoma yan. Oo, diba? umere yung finale. Ang host nga nun si Sam O. Si Sam O yung host namin. Yes. Diba? Oo. Ba't ako pumunta doon? Hindi ka pala kasama sa finals. Ewan ko sa'yo. Bakit ako pumunta? Baka kay Sam. Gagi, hindi. Hindi pa kayo friends nun? Friends kami, pero hindi siya yung pinunta ko doon. Naalala ko pumunta ako doon sa finale. Oo. Baka. Ba? Hindi kasi nga, hindi pa umi-air yung episode na natanggal ako. So parang ina-assume. So kailangan namin siyang i-post na, uy, come, see the grand finals live. Siguro. Kala namin kasama ka sa grand finals. Hindi ka pala kasama. Pero hindi ko naman pwede i-reveal kasi may NDA kami na bawal mong sabihin eh. So after nitong The Clash, sumali ka pa ng isa pang Contesero ka pala. Pagdating sa luto, kasi nga, di ba sabi ko yung college life ko, ang dami kong gustong patunayan. And sabi ko nga, gusto ko talagang makuha yung title na chef. Yun lang naman eh. So sabi ko, sasali ako, kailangan manalo ako ng isa. So sumali ako the following year sa
Globe My Business. So, nag-tie up si Globe My Business tsaka si Mercato Central. So, they were looking for the next, Globe Pitch Tuesday siya. So, yun yung pangalan nung ano. So, if you have a business idea, ipipitch mo siya doon sa panel na yan, sa Globe, sa Mercato, and then pag feeling nilang sellable yung business mo, pupondohan nila yan. So, they will start it up. Parang Globe My Business yung magiging boost. Parang investor mo? Parang ganon. So, parang meron silang binigay na 100K na pang ano ng business. At nanalo ka dito. Yes. So, it was a 3-month-long competition. Pitching siya eh. So, storytelling din siya. And feeling ko, perfect yung story ng Wados kasi nag-start siya out of passion eh. Kasi yung mga nakalaban ko, merong isa na thesis nila. So, parang may ganon. Yung isa naman, pumunta ng Pilipinas, gusto magnegosyo. Parang ganon. So, kanya-kanyang kwento siya. And I think, yung business model ng Wados na self-taught, passionate, nilaban niya. Tapos parang yun na lang yung kailangan ko para matawag na, para maboost yung Wados. And feeling ko, it was really the boost I needed. Yung Globe My Business. And this was the result. Yes. Particularly. This was So the ito yung business. cupcake na nilaban ko. Okay, so guys, for the first time sa Think Talk Tea table, tayo po ay may pagkain. Buti So naman. ito po ang pwede ko ba ganun? Hindi ko siya mahuhulog. Ito po ang Yan box ni Wados. So these are called black bottom cupcakes. Black bottom cupcakes. Oo. Sorry. Na-try mo na ba yan? I'm sure. I'm sure. Ako rin. Sure din ako. Sobrang tagal na natin magkaibigan. Hindi ko ba ito matatry? Ay, may pa-under na. Anong sabi? Bake love, not war. Oh. Tagang ako, So, bake peace-minded love, ako not eh. war. Yan. Okay. So itong cupcakes are chocolate cupcakes, tapos meron siyang New York cheesecake sa loob. Then nilagyan ko siya ng Davao Tablea ganache sa ibabaw. So it's different textures, different flavors. So may maasim yung cheesecake, bitter yung Tablea ganache. Tapos ito rin yung ginawa ko rin to sa The Clash. Tapos yun, nung nilaban ko siya sa Globe Pitch Tuesdays, doon ako nanalo. Parang 91 yata kami naglaban-laban doon. 91? Oo, tapos 3 months siya, so elimination. Tapos naging 30 na lang kami. Naging 12, tapos top 3. Yung top 3, yun yung nag-finals. Ganda ng box mo Pangmayaman. Last month lang yan. So, reversible yan So, pwedeng ito yung nasa ibabaw. Huh? Oo. Yes. So, kung Okay, gusto mo so black na-try red. natin. Oh, syempre. Siyempre, para sa ating mga katsaa. Sorry mga katsaa. Kung gusto nyo umorder, kontakin nyo si Wado. Pero hindi ko kayo masyashare ngayon. Wado, you wanna try? Syempre. Okay. We have our... Kailangan, ako kakamain ko. Ako, hindi ako Hindi ganun, kaya syempre. ng kuko mo Sorry. So, ito tatry. I'm sure na-try ko na to at one point in my life. Pero para po sa inyong benefit, tatry natin ang pagkain ni... Oh! So, it's inside, it's... Cheesecake. Yung gulat mo parang hindi mo pa na-try. Hindi na nga eh. Arte. Apaka-okay. Oo, lang eh. Ayan Ayan, cheesecake sa loob. Ayan. Ito, try natin saglit lang. Kaarte kasi ng kuko ng cream kim eh. Wait. Yan Ganyan. Yan. Diyan pwede gamitin yung pagiging OA. Hindi siya matamis. Gets mo ba? It's a compliment. Sobrang tita nung compliment na. Sarap, di matamis. But, yes. It's a compliment. Di ba yung, hindi siya lasang asukal? Hindi. May asukal ba to? Hindi ako mahilig sa matamis eh. Kaya lagi kong binabali with cream cheese, with ganache. Ano naman ang perfect oh. Oo nga. So, magkano to? Isang piraso? Mala. 95. 95. Di na masama. Hindi talaga. Mura yan. Mura yan para sa mga cupcake. Ano siya? Cupcake or chocolate or cheesecake? How do you define it? Cupcake. Cupcake. Ayun, nakasulat naman eh. Okay, sorry. Sasapakin kita. Sorry. Okay, habang nagchichikahan kami ni Wado, tutuloy namin yung kwentuhan niya. Kasi, tutuloy yung pagkain mo. Oo nga eh, magkakape nga. Perfect with coffee, yes. Paano bang hindi ako nagkakape? Perfect din with tea. tsaa. Perfect din with tsaa. Think, Perfect pwede with talk, perfect with talk, with think, with tea. Perfect with Think Talk Tea. Kaya nga magkatabi ang Think Talk Tea at Wado. Walang lamangan sa pamilyang to. Perfect combination. So anyway, after mo nanalo, nagkaroon ka ng puhunan 100K. Diba? Galing sa Globe. Sumali ka pa isa pa. Ay, hindi mo nakuha? Bakit hindi mo nakuha? Seryoso? Oo, parang
Okay na. Hindi ko na kailangan. 10 years ago pa Pero yun ano rin naman, yung exposure during that Pero ano siya, grabe din yung exposure. Kasi pag pumunta ka sa mga Globe My Business stores, naka-playback yung parang 6 months siyang naka-display. So yung video yung journey, everything. Yeah. Tsaka yung fact na winner ka, yun eh. Yes. Winner ka, parang nanalo ka ng PBB, ganyan. Nanalo ka ng The Voice, winner ka ng Globe Pitch Tuesdays. Yeah. Now, hindi ka pa natapos dito. Sumali ka pa ng Mercato Central Next Big Food Entrepreneur. Kasi during that time, Kontisero. sobrang uso yung mga food park eh. Oo, nung araw, yes. Mga 2016, no? 16 to. And sabi ko, try ko naman kung okay ako sa desserts, ba't hindi naman mag-savory? So kasama ko dito, dalawang friends ko, si VPG tsaka si Fritz. Nag-open kami ng hamburger siya, tapos may root beer float sauce. Hamburger siya, tapos may root beer float sauce. Oh, okay. So cream, root beer, sarap. Hindi ko natikman to. Sayang. Pero nanalo kami dyan. Nanalo kami ulit. Tapos ito, 100K cash naman siya. So si Mercato lang tong Tapos parang may libre kaming pwesto sa Mercato for 6 months. So, yung mga ganong contest, feeling ko, parang ang ganda niyang platform to introduce your business to a new market. Kasi tagig to sa BGC siya. So medyo high-end yung market. Doon ba yung Mercato? Maraming Mercato pero doon kami sa BGC nalagay kasi yun yung biggest nila. And probably most, mas pinakamalaki yung foot traffic. So yun. So doon kami for 6 months. So nakapag kumita kami to operate the business, tapos wala kang binabayaran na renta. Kasi part siya ng napanalunan mo. So it was, yun. So sabi ko ang swerte namin kasi yun nga, may mga ganong mga competition, may mga ganong platform that helps boost yung moral, yung visibility ng mga startup and reps tulad namin during my time, nung nagsisimula pa lang ako. Pero ngayon kasi sobrang lahat platform na yun, TikTok. Oo. Post mo yung business mo sa TikTok, True. mag-viral ka, pupuntahan ka. True. Pero during that time, it was really more physical, kailangan nakikita, kailangan nahahawakan ng tao para mapansin. Naubos mo na? Oh. Bida-bida ako eh. Minukbang ko eh. Oh, my. Sorry. Sarap kasi. Sarap talaga ha. Hindi siya matamis. Yun Kita. ang the best compliment. Pero, tsaka lasang premium. It is. Alam mo yun? Yung parang lasang nakakaangat ka sa buhay. Oo. Nawala ka sa laylayan. Yung parang, shit, Grabe. deserve ko to. Yung gano'n, yung lasang deserve mo to. Kaya guys, kung nag-crave kayo, yun na, Wados Saan pala? Huwag na lumayo. Oo, dito na. Dito na. Nasa Grab naman kayo, nasa Food Panda. Yes. Diba? Now, at a certain point, nagbukas ka na rin ng sarili mong cafe. Yeah. 2017. At isa ako sa mga nagpa-event na unang nagpa-event dyan. Alin? Ng K-pop! Yung mga parang cup sleeve namin. Ay, oo. Ang tagal na 2017. Ilang taon ka nun? Noong 2017? Parang 17. Bilis ah. Galing. Yeah, tama. 17 ka nun. Diba? Mas nag-work ka na nun? Hindi. Oo. Medyo. Working student. Sipag. Ibang hassle lang, Kring. Yun. So, ito, nagbukas po si Wado sa Maginhawa. Yeah. Maginhawa. Noong time na yun kasi sobrang kasagsagan ng Maginhawa fame, no? Oo. Dinadayo kami talaga. So, it was cheers mo Cheers, na. cheers. Inom tayo ng kape at tsaa. Perfect to sa mga kape at tsaa nyo Perfect spot siya kasi I wanted something na very small, neighborhood vibes, napasok dun sa branding namin. Kasi parang small business ako. So, Maginhawa was the perfect venue for a startup business like ours. Hindi siya intimidating. Yes. Yun, perfect siya. Tsaka parang yung cafe mo, it's still there, right? So if you guys want to still go to that cafe, existing pa rin siya dun sa Maginhawa, meron siyang mga tables, pero hindi yung tipong like Starbucks level na sobrang tambayan talaga. Pero kung gusto niyo mag-dine in, you can. Parang naman siya, take-out counter. So yung commissary namin nasa likod. Yes. And how has it's been 8 years? 8 years this year. This year, right? How has it been running that business? Like the Wado's business? Well, achievement siya kasi nag-survive siya ng isang pandemya. Dinaanan namin yung pandemic na mabigat. Honestly, nung nag-pandemic, medyo kinabahan yung buong Maginhawa Street kasi, di ba, bawal lumabas. Tapos, ang nasa isip ko nun, sino magkikake niyan? I mean, anong isa-celebrate mo, di ba? Parang, wala ka ng So,
nung nag-start yung pandemic, nung sobrang restricted din yung mga staff, hindi makalabas, so parang nagde-decide na rin kami na baka graceful exit na yung pandemic. Kasi nandun na kami, 17, parang 3-4 years na kaming store. Yeah. And for something na small business ka lang naman, tumagal ka ng 4 years, parang okay na. So kinausap ko yung partners ko, sabi ko, guys, ano na tayo? Give me 2 months, sabi ko. 2 months, then kapag hindi talaga nag-work, exit tayo. Kasi para at least hindi naman sabihin failure yung business mo. Kasi marami nagsara talaga ng pandemic. Totoo correct. naman yan. Ayaw ni Lord. Sabi niya, after 1 month, ang sabi ko dun sa staff ko, nung time na yun, 4 na lang kami. 4 kami. Sabi ko, lahat ng order tanggapin natin. Kahit complicated cake, patulan natin. Kasi kailangan natin ng pera. So may umorder, foreigner. Umorder siya ng cake. Gusto niya ng cake na red velvet, vanilla, chocolate. Tapos white frosting, tapos HBD nakasulat. Minimalist. Sabi ko, ang hirap naman yan kasi pag nag-bake ka ng chocolate, half recipe lang siya. Kasi isang layer lang siya. Normally, ang isang cake, 1 recipe, 2 layers. So, half recipe. Sabi ko, dami nating tapon yan. Pero sabi ko nga, wala tayong tatanggihan. So, nung ginawa namin yung cake, ganda. Minimalist cake. HBD nakasulat, happy birthday. Pinost namin. So, pinost ko siya ng 11 a.m. 2 p.m., nagko-comment yung mga friends ko, uy, astig, ang aesthetic, minimalist, ganyan-ganyan. Tapos, 7 p.m., every refresh ko ng message ko, may 50 new message. Sabi ko, may binoost ba akong ad? As in wild. Pag refresh ko, new message lahat. Sabi ko, ano nangyari? Tapos pag-check ko doon sa post ng HBD cake, 2 million na yung reach niya. Sabi ko, in a span of 7 hours? So, sabi ko, sandali, parang nag-viral yata tayo. So, nung chinecheck ko yung mga message, hi, magkano yung minimalist cake niya? Tapos nakita ko parang nasa 200,000 na yung shares. Baliw ako. Tapos yung time na yon, yung Facebook page likes namin, parang 7K lang. Overnight, naging 30,000 siya. Wow. Sabi ko, parang we might have hit something huge. So, in a span of 3 months, na-pressure kami to grow our team kasi hindi kaya eh. Hindi namin ma-meet yung demand. So kumuha ako ng tao to answer specifically inquiries, kumuha ako ng mga bakers, kumuha ako ng marketing. Lumaki yung team ko. So 3 months naging kami. 12 yung tao namin sa Wado. 3 months nagbago yung buhay ng business. Yun. Dito mo talaga masasabi na pag para sa'yo eh. Yung parang, yun nga isang post lang eh. Isang order. Kaya guys, sa mga viewers natin, huwag talaga kayo mawawala ng pag-asa. Yung parang feeling parang pabagsak na butang inang buhay. Ito, wala nang talaga. Pero, pasara na kami. Yun na Pag-give nga up na kami talaga eh. And yun nga, you'll be surprised. Feeling ko, walang hard work really pays off. Kapag gusto mo yung ginagawa mo, you give it your all, walang halfway, half-baked, bibigay ni Lord. Pero honestly, I don't believe in hard work. Bakit? Ako lang to Which is weird for people kasi they're like, I work very hard, right? Because I feel like if you just really love what you do, oh yeah, it's not even work. Totoo rin naman. Diba? Kasi meron kasi tayong pag hard work, kailangan talagang, ang dami kasi, manual, ang dami kasi nag-work hard, it's not paying off for them. Tama naman. Diba? Marami. Nakita mo naman sa society yan. So maybe it's not the hard work. Maybe it's the alignment of, what you're supposed to do. Ginagawa mo yung purpose mo. Correct. At purpose mo gumawa ng pagkain. Oo. Diba? Ako sure ako na ito yung ginawa ko ni Lord for this one. Hindi ko makita yung sarili ko na doing anything else. Sabi ko nga, for the rest of my life, if nasa kusina lang ako, nagluluto ako, thank you. Yun na. Happy ako. I'm really happy with what I'm doing. Yes, guys, please sana nag-enjoy kayo sa usapan namin at hindi lang na stop sa mga minimalist cake mo. Kasi tarantado rin yung mga nakasulat minsan 'di ba? Oo. Pero ang niyan, mostly siguro half sa amin, pero yung half yung mga tao, yung customers namin, feeling nila pag pinost namin yung cake nila tapos nag-viral, parang may sense of rin sila. Uy, ako yan, cake ko yan. Ganyan. Yes. So, hindi lang doon natapos. Marami pa, nakakabuo ka pa ng iba pang negosyo dahil sa pag-viral ng mga cake nung pandemic. And we'll talk about that sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea.
Thank you. So, balikan lang natin, no? Baka po, I'm sure yung mga viewers natin, at one point ng pandemic, talaga namang dumaan sa feed nila yung mga, anong tawag ito, mga minimalist cakes mo. cakes. Medyo maraming gumaya eh. Well, yun nga eh. Parang maraming umaaway sa amin na hindi raw kami original. Sabi ko nga, ang hirap din naman to claim na kayo yung original. So, feeling ko kami yung sigurong isa sa mga nauna, isa sa mga sumikat. Tas, ang dami rin gumaya, tas magagaling. Kasi sila, mga artist, kami, hindi naman ako artist, baker ako. Pero kasi yung eventually, naging demand, kailangan may drawing, kailangan may mga characters. So, doon ako kumuha talaga ng taong marunong. Yung artist talaga. Kasi ibang skill set yan eh, yung marunong ka mag-drawing. Meron nga time, nung sobrang viral kami, nandiyan na yung order. Tas, ano pa tawag na hand to mouth kami, dinidesignan ko siya. Sabi ko, ano dedication nito? Ganyan. Tas pag binigay namin, sir, ang pangit po. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pangit naman talaga yung design. So, wala kaming choice that time. But to lang din. Para lang din dire-diretso yung flow. But sabi ko nga, it was challenging but at the same time, it was a good learning experience for us na never settle. So, kailangan meron kang step up lagi doon sa ginagawa mo. You have to level up, up mo yung game mo lagi. Kasi kapag okay kayo na, ito lang yung kaya namin. Sabi ko, bawal tayo, hindi tayo magdo-drawing sulat lang. Kasi kapag nag-drawing tayo, iba na, bigay mo sa iba. But eventually, sabi ko, daming magpapakustomize sa drawing. Sabi ko, sige, tanggapin natin. So, you just have to find the right people for that. And, itong meteoric rise talaga yung pandemic no? Parang naging, yung brand na Wado talaga naging Wados. Siguro. Ano siguro? Pwede. Ano pwede? Diba? Siguro parang hindi. Marami naman eh. So, feeling ko lang yung pandemic was make or break siya for all businesses. Yeah. Yung mga nag-thrive after the pandemic, parang good job. Kasi, yung staying power mo nandun talaga. Right. And then eventually, nag-decide kang magbukas ng concept restaurant. Tama ba? Concept restaurant ba? Pwede, yeah. Ng restaurant dito kung saan nakalagay yung dating ihaw ng mama mo. Which is in Ramirez. Nicanor Ramirez. Welcome. Sa Welcome Rotonda. Tell us about it. Yun. So, ako kasi, like, on the side, habang may Wados, I do consultancy also. So, I'm a consultant for Selecta, for Yabu. Yan. So, gumagawa ako ng desserts for them. And then, marami rin akong binubuksan na iba-ibang business. So, we have in Davao, Butuan. So, mga restaurants. I open restaurants. Like, you own it or you're consultant for that? So, kunyari, may pera ka, you wanna open a business, you don't know how to start it, papasok ako. So, I will develop the recipes, I will help train your staff, the people. Hanggang pagbukas, hanggang pag-operate, I will be there to help you. Kasi, marami rin akong binuksan na hindi rin naman naging successful. Right. So, parang nakita ko firsthand, ano yung mga mistakes, that's why you get consultants, so you don't make the same mistakes again. Pag ako nagbukas, Wado, hindi kasi talaga ako food person, hindi ako foodie Yeah. Kung kita consultant, libre ba? Hindi eh. Pero kapag may billing ng maayos, edi apiran mo naman ako. Sorry. Hindi, yan. Pero yan, bayad, important yung consultant para at least yung mga mistakes na avoidable naman, hindi mo na gastos yan eh. Kapag yung pag may small mali sa business, gastos. Actually, ako talaga, sobrang mula talaga sa amor. Pag feeling ko kung mag-i-invest lang ako, alam mo yung pag kunyari, may gusto, sige, invest lang ko. Pero hindi ko talaga wala akong kaalam-alam sa food business. And from everyone that I've heard, hindi talaga siya as easy as it sounds. Hindi rin. Ano yung mga, in opening this new business, but it's called? Brutal by Wados. So we're still anchoring on the fame na nakuha ng Wados para credibility din. So when they walk by Brutal, sabihin, ano to? Wados. Sila Wados yan. So parang kahit papano, hindi ka na magdadalawang isip to try. Kasi kilala mo na yung Wados. So sige, try natin yung Brutal. Ano namang paandar ng Brutal? Well, siya. Kasi nga sabi ko nga, ilang years na rin ako na sa food industry. So 12, 13 years. Bata ka pa nun eh, nung nag-start ako. So sabi ko, parang, I need something to really put me here sa map. Kasi I really want to be in the food business, food scene. So sabi ko, kailangan ko ng restaurant. I need a restaurant para people will acknowledge me na, uy, chef ka talaga. So Brutal is more para siyang
summary ng lahat ng pinagagawa ko Mm. for the past 12 years. So lahat ng mga nakainan ko, all my comfort food, very self-serving. Pero yun siya dapat eh. Kasi sabi ko nga, hindi ako maglalabas ng something na hindi ko na-enjoy kainin. Hindi ko na-enjoy lutuin. So everything doon sa menu are well thought of. So di ba ako, mahilig ako mag-travel din. Mm. So lahat yung mga nakakain ko na masarap, so I tried to bring that same level of comfort nung kinakain ko siya dun sa bansang yon, pabalik sa Pilipinas. So parang Brutal is really a melting pot of all the comfort food na I've tried all over the world. And I make it my own. Parang ganun. Kaya pala nung, I've been there twice. May meron kayong Japan, meron kayong Korean, di ba? Yeah, love ko Korean food, super. Ano pa bang mga ano mo doon? Japanese also. Japanese. Yung wings namin are Meron ka Japanese pang inspired. hummus ba yun? Oo, tas munggo naman, Oo, di ba? tas munggo. So, yan. I think that's my favorite from your Thanks. I like that one. Munggo na hummus. So instead of garbanzos, munggo yung ginamit namin. Oo. Same Tas texture. parang May honey. may honey. Yes, yeah. I love it. The best. Ilang months pa lang to bukas? So, mag-8 months kami. Kamusta ang feedback? Surprisingly good. Kasi doon sa area namin, sa Welcome Rotonda, kami lang yung ganun eh. Kasi yung mga katabi namin, fast food. So, ang hirap pumosisyon din. Ang hirap bumenchmark na wala kaming competitor sa area. So, parang kami yung nag-pioneer. So, hopefully, eventually, makinig yung area na, pwede pala mag-business dyan ng ganyang klase. But, since prime spot kami, kasi gitna kami ng Manila at saka QC. So, yung mga galing Makati, biyahe ka, less than an hour, nandun ka na sa Brutal. So, very accessible. Feeling ko yan din yung importante sa negosyo, location eh. Location, parking. So, May parking ka? Oo, 8. So, parang na-checkan namin lahat yung mga green flags to start a business. Kasi nga sabi ko, sa dami ng binuksan ko at nasarahan, parang feeling ko, Brutal cannot fail. So, nung binuksan ko siya, yung mindset ko is, this will put my team on the map. Pero may mga, of course, may mga pumuri na, ang sarap ng ganyan. May mga nagreklamo na din. I mean, like, parang, hindi masarap yung ganyan niya. Marami. Hindi naman marami. Meron din. At how do you deal with that? Yan. So, very sensitive siya actually for a lot of chefs din. Yung mga ganyang mga bad feedback. But, ako rin, since I do, kasi consultant ako, so people go to me to develop for them. So, parang, nandun na rin ako sa comfort zone na, I'm doing tama yung ginagawa ko. I'm on the right track in terms of lasa, food. So, naniniwala ako na food will always be preference. So, pag kunyari reklamo nila, parang ang anghang nitong Galbi Gym mo, ganyan-ganyan. But, sa akin, in my defense, that's how I like it. So, parang if hindi mo siya gusto, that's your preference and I respect it. Pero hindi ko siya binabaliwala. So, hindi ka mahilig sa spicy. So, ang normally ginagawa ko, you have to try siguro yung adobo namin. Ito yung feeling kong mas bagay sa panlasa mo. Kasi, yung pinaka sigurong maling desisyon mo if you wanna try to please everyone. Oh my God. Yes. Hindi yun yung hindi yun yung ruta for success eh. Yes. Magfe-fail ka kasi mapapagod ka trying to impress, to please everyone. Pero kung yung mindset mo is really preference, confident ka with the food that you serve, sabi ko, wag mo ilabas kung hindi mo kakainin. Kung hindi ako maglalabas kung hindi ko siya kakainin personally. Kung hindi ko siya gusto, I won't release it. So, the mere fact na nilabas ko siya, ibig sabihin, I'm confident na masarap siya. And if hindi mo siya nagustuhan, sorry. But baka itong iba. Baka ito yung pasok sa panlasa mo. Pero so hindi ka, for example, kunyari, may mga kilala kasi ako na may mga restaurant, for example, at the first month, parang may mga feedbacks na nakukuha. And then they alter their recipe. Meron din. Meron din. Because meron naman na very very valid. Kung kunyari parang medyo dry, medyo ganyan. So we adjust sa back end. But yung mga ganong technicalities, syempre ako bago yung kitchen staff, bago lahat eh. So you have to train them. So meron inconsistencies talaga siya. And normally kaya kami nagpo-post na, soft opening. So parang meron kang going in the restaurant, ready ka to may mga palpak ng konti. May disclaimer. Para people will go easy on you. Kasi yun yung hirap eh. Ma-post ka lang ng isang bad review, sira na yung business mo. So very very careful kami sa ganyan. So as much as possible, yun, ina-address namin dun pa lang. Pero meron na ba mga nag-post ng bad reviews? Yeah, mabagal. Mabagal yung food. May naasiman sa Spanish latte namin. Naasiman sa Spanish latte?
Yung mga ganun. Pero sabi ko nga, baka next time, you can ask for extra condensed milk. Yung ganun. We offer solutions. Pero hindi naman siya basta-basta hindi mo tatanggapin. Kasi, sabi ko nga, valid lahat yung opinion nila. Kasi preference siya eh. So, respecting your preference. So, kami, yung curation ko rin ng menu, I make sure na there's always something for everyone. And, ano naman yung mga, I'm sure sa mga kunyari, may mga OFW tayo, mga listeners. So, dami talaga tayong, I'm surprised. Like, a huge percentage of our viewers and listeners are not from the Philippines. Pero mga Pinoy. Nice. Siyempre, kunyari, mga nakapag-ipon sila. Tapos gusto nilang umuwi dito, magnegosyo. Ano yung unang kailangan nilang isipin? Lalo na kapag food business. Ano yung unang kailangan nila na, kasi diba, for example, kasagsagan ng samgyupsal. Hala, lahat nagbukas ng samgyupsal. Correct. Milk tea. Lahat nagbukas ng milk tea. Gets mo? Yung parang marami kasing mga ganong mga, kung ano yung uso yun yung binubuksan nila. Tapos, they fail. Kasi hindi naman yun yung, for whatever reason, hindi naman yun yung specialty nila, hindi naman yun yung strength nila. Ano yung parang feeling mo mabibigay mong advice sa mga tao? Hindi, kasi it's one thing na sabayan mo yung uso. Tama naman yun eh. Kasi ito yung uso, ito yung kailangan ng tao. So, pasok ka. But you have to go in din syempre with caution na parang how do you make it sustainable? Kasi yung trend na yan, babagsak at babagsak yan eh. Wala namang trend na sustain ng matagal eh. Di ba? May lifespan yung mga yan eh. Yes. So, kaya ikaw, like ako going in the business, ano yung pwede mong kainin everyday? Yung gano'n, yung parang hindi siya, ano ba tawag doon? Niche market? Yung gano'n. Okay. So, ano ba yung comfort food ng Pinoy? Ano ba yung comfort food ng ganyan? So, ganong route yung pinuntahan ko. Kasi if papasok ka sa business dahil, may natikman ako sa Japan. Sobrang sarap. So, gagawin ko rin siya dito. Parang gano'n siya. So, paano ba? You have to parang full experience siya dapat pag pinesent mo sa tao. Parang masarap, good service. It's a lot of things. So, feeling ko kung OFW ka, you have to partner with someone local. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung kailangan ng market. So, yes, you have pera. Hanap ka ng partner. You partner with someone na alam yung demands nung area na yon. Kasi iba-ibang area, iba-ibang iba-ibang hilig, iba-ibang spending budget. So, kailangan alam mo siya. Kasi kapag hindi mo alam yung market mo, mangangapa ka talaga. Sa bagay, tipong kunyari sa gitna ng, I don't know, like, kunyari, I don't wanna give specific. Kunyari sabi na, sa Sabarte. Sa Sabarte, di ba? Tapos bigla ka doon nag-open ng mga tipong mga... Wolfgang. Tapos hindi pa sa mall. Yung hindi pa sa mall, yun yung... Parang, mami, walang pupunta dyan. Mahihirapan ka. Diba? So, kailangan alam mo nga yung market nung lugar. Ano ba yung mga common mistakes ng mga nag-open ng food businesses? Well, ako... Na ikaw, na-experience mo na rin, for example. Location, actually. Totoo pa rin yun. Like, every time sasabihin nila ang susi is good location. Which is, kapag feeling mo alanganin yung area mo na parang commutable ba siya? Accessible ba siya sa mga nagko-commute? Kapag hindi, edi dapat may mga kotse lang yung makakarating sa'yo. So, yung mga ganong bagay. So, yung kapag accessible ka sa mga tao and gusto mong targetin yung mga nagko-commute, edi doon ka dapat sa highway, sa mall, kasi may foot traffic ka na, automatic may market ka na dyan. So, location is one. Second is, syempre, quality. Yung food mo. Yung kung food business mo yan, kailangan it's something na kaya mo i-consume everyday. Ako nandun eh. Kasi ako, I love Japanese food, pero hindi ako araw-araw magja-Japanese food kasi hindi man tayo sa Japan. Di ba? Okay. Parang siguro once a week, magkikrave ako for Japanese food. Sige, so masarap, okay, di ba? Pero hindi ako araw-araw magsusushi. Parang ganun siya. So, yun yung nagiging mindset ko dun sa mga binubuksan kong business. Like, yun, parang coffee shop, cake shop. So, may coffee kami, may pasta. So, try to, as much as you can, cater to different levels, markets. Yan. So, parang pagpasok nila sa'yo, may ordering ka. Right. Actually, recently, I had Miguelized. My hair stylist. Miguelized. Si Miguel, yes, from Thima Salon, di ba? Tapos, syempre, may mga nag-comment nung nag-trending kami sa TikTok na parang, ang mahal naman dyan, ganun-ganon. May nagde-defend kay Miguel na sinabi na, hindi ka naman required magpunta dyan. Tapos yung mga ibang harsh na parang, alam mo yun, kung wala kang pera, wag kang pumunta. Gets mo? Yes.
So I guess, like for food, it's the same. Hindi mo naman din kailangang i-cater lahat. Yeah. Kasi for example, sa'yo, magkano ang price points mo? Well, yun. Kaya rin kami inano sa Brutal. Kasi medyo on the, kami, higher. So, ang ano nga namin is casual fine dining. So, we wanted to elevate the dining experience. Kasi ako, buong buhay ko, halos doon ako nakatira sa area na yun sa may Ramirez. So, parang sabi ko nga, ano ba yung kulang sa lugar na to? Like, instead of magmurato ko, edi doon ako sa sa may Welcome Rotonda. Less traffic, good parking, mas chill yung area. So, gusto ko lang ng chill drink sa gabi after work, doon ako diretso. Tatambay ako ron. So, parang ganun siya. Ano nga yung tanong? Parang yung price points, yung pag-cater sa certain market. So, yun. So, we try to elevate it ng konti. Pero hindi siya intimidating. Like, papasok ka naka-shorts. Wala kaming ganun. Wala kaming rules na, kailangan you dress up. But, di ba, kakain ka na sa labas. Bis ka konti, di ba? Pero ang maganda kasi sa inyo, sa second floor, first and second floor kayo, meron kayong mini stage where you can have events. Kumbaga, pwede siyang, yung restaurant mo, pwede siyang nire-rent namin siya venue for parties. Events, yes. Tapos kapag weekends, may tumutugtog. Yes, every Friday and Saturday. So, ibig sabihin, parang may pagka-resto bar siya? In a way, yes. Pero since yung aesthetic niya is brutal, so gusto ko parang we wanna focus on indie artists. Indie artists. Yung idol ko si Johnny Danao, tumugtog sa amin yan. Wow! Nag-concert siya doon. Oo. Tapos sila yung nag-reach out I love it for you. Oo. Tapos eto nga, like quick kwento lang. Yung mga tumutugtog sa amin every weekend, pag nag-audition sila, sabi ko, ano yung mga genre na tutugtugin? Sabi ko, tayo? John Mayer, Ben Howard, pero pag OPM, Johnny Danao. Si Johnny lang yung peg ko for Kailangan ganun ka-chill eh. Gusto ko parang sagiho, ganyan. Ang luma nung sagiho, na pwede na reference. Bata ka pa kasi, so hindi mo alam to. Yes. So, nung nag-message sa akin yung, si Grace Danao, chinek ko, sabi ko, Danao? Tapos chinek ko yung profile, sabi niya, interested ka ba to have Johnny Danao play at your cafe? Tapos, tinignan ko yung page ko. Pucha, Johnny Danao nga. Tapos, dinabaliw ako. Tapos, sinend ko kay Grace yung screenshot na, Grace, kung alam mo lang, ito yung sinesend ko sa mga musicians namin na kailangan, pag Pinoy, Tagalog yung kakatahin mo, Johnny Danao lang. Sabi ko, ganun ko kalab si Johnny Danao. Not in my wildest dream na pupunta siya sa Brutal. Wow! Tapos, tutugtog siya doon. Sabi ko, putsang manifestation to. Sobra. Napaka-specific ko Johnny Danao. Ito lang. Siya yung Pinoy. So, tas pumunta siya doon. So, meron siyang parang cafe concert tour. So, Brutal yung first niya. Wow! Dito sa QC. So, very gosh! grateful ako for that opportunity. So, feeling ko parang it's really just validation na, okay, you're on the right track. Ito na. Johnny Danao. Iyon na. Actually, totoo yun If you're on the right track, the universe will give you seeds na magpo-prove na parang, you're doing well, pat you on the back. Shoulder. Pero at the same time, kapag hindi rin, you will also receive valid, tama, tawag ito? Constructive criticism. Exactly. Hindi basher. Magkaka-receive ka ng constructive criticism kasi gusto ka naman tulungan ni God to do well. Alam To mo redirect yun? you siguro na, Exactly. change ka ng Exactly. point of view, dito ka dapat. Yan. And do you feel like you're on the right track? Super. Parang parang sa sobrang optimistic ko kasi, parang even yung mga hurdles, yung mga lagi akong tumatalon dun sa, what is this trying to teach me? Bakit kailangan ito mangyari sa akin? Kaya nga itong tattoo ko, share ko lang. It's called, anyway. Pakita natin. Ayan. So yung tattoo ko is anyway, comma. So ibig sabihin yan, ginawa ko siya is, every sentence that comes before anyway, you accept. So kunyari, sabihin natin na, si ganyan siya. Okay. Anyway, tas lagi siya it's always forward. Yung action ko is, anong next natin? Anong action step natin? Kasi if I don't wanna dwell dito sa problema, dito sa existing, kasi you always have to keep moving forward. So kaya siya anyway, comma. So, okay, next. So, tama ka, yes. Tama ka, mali ka, I don't care. Yes, you are correct. Anyway, ganun. Right. And also, just to add to that, I guess medyo related to that, I've also learned that the things that happen in your life, both good and bad, it will pass. Oo. So, don't take this fucking life seriously. Diba? Oo. Yung parang, nanalo ko ng I do. Lumipas naman. Na-bankrupt ako, nagsokanda, lugi-lugi ako. Lumipas din naman. Diba? I mean, hindi kahit mataas, pinaka-blissful and pinaka-low na low mo, lilipas at lilipas yan. Super. So, you just really have to take it one day at a time. Yeah. Until mamatay ka, basically.
Tsaka parang isipin mo dadaan ka lang talaga dito, di ba? So enjoy the journey. Enjoy. Ang daming things to be grateful for. Super, super. And when we return, we will have the final message. And of course, titikman natin kung ano ba tong regalo sa atin. Mystery box yan. Mystery box ni Wado. So magbabalik po ako when we return. Dito, Wado, sa ating Think Talk Tea studio, meron ako tinatawag na manifestation table. This is a manifestation space. Yes. Okay. Everything, as long as you believe that it's true for you, it is possible for you, it will happen if you say it out loud here. Okay. Na-pressure ka ba? Konti, di ko na alam. Oh. But, so dami na nagsabi niya dito. So, ano yung bagay sa buhay mo that you really want to make into a reality? Something na nasa vision board mo na gusto mong gawing real, something na pinagdadasal mo na gusto mong gawing real. If you say it out loud here, and we have a lot of viewers who will help you manifest it with that energy, it will happen. As long as you believe in it. Out loud? Yeah. Well, ako, feeling ko medyo, parang kaya naman, pero hindi siya, I want a second branch for Wados. A bigger Wados, for Wados. Wados, yeah. Okay. Ang dami nakikinig ng mga investors. Ayan na po, 09985. Hindi, joke Hindi, lang. pero pwede talaga sila lumapit sa'yo kung gusto nila mag-invest, no? Ito to. Yes. Yeah. Honestly. Kasi kung may mga makababayan tayo dyan na may ipon kayo, sa'yo ko bibigay pera ko. Sila. QR. Ay, sila. Kasi di ba kung magka-partner na lang sila, doon na sa medyo sure na may tamang brand, maayos sa tao, mabait ka usap. Kasi feeling ko rin yung Wados parang na-reach na niya yung yung ceiling niya na eto na siya. Eto hanggang dito lang siya. So, yun yung limitations ng space. So, sabi ko nga, if we have like a bigger, proper, to bake, baka it can be, So, yeah. And then they can reach out to you through social media sa Wados. Totoo to, seryoso to. Oh, nasa manifestation table tayo. Open ka talaga with like mga viewers ng Think Talk na lumapit sa'yo. Of course. Lapitan nyo lang ako. Mabilis ako lapitan. Diba? Tsaka hindi naman kailangan sila lahat Diba? Pwede naman iba-iba yung partners mo. Tama ba ako? Yes. Okay. Now, 5 years from now, wag ka naman pressure. Ba't may ganito? Kasi posible siya, diba? Kaya ka naaano Alam mo, sarili mo na posible siya Diba? Ilan ang viewers natin? Sabi mo na may 100,000, 200,000 makanood nito. Sabi mo meron dun 3 na, nga naman, meron ako mga 5 million. Bigay ko na nga lang kay Wado. Mga 10. Hindi, joke lang. Nag-ano na ng number. Mga 10. Marami naman sila Pwede mo naman sabay-sabayin. Oo. Now, 5 years from now, how do you see yourself? Well, ako, at the rate that I'm going, feeling ko 5 years from now, I'm more, feeling ko pagod na ako by that time. But at the same time, feeling ko, I'm handling more people. Kasi I really want all the businesses na to grow. Feeling ko nandito na ako sa point na natanim ko na silang lahat. And siguro in 5 years time, will be more supervising, harvesting, and really just parang chine-checkan ko lang lahat ng mga validation na, okay, I did the right thing. Nasimulan ko siya ng maaga. Because I really believe na Wados came at a time na parang nagsisimula, it was a good time to plan. So, it took 6 years bago ako nag-open ng physical store. So, it was good maturing for an online business. Nag-open ako ng store. Ngayon, yung bake shop ko, 8 years na siya. Nag-open ako ng bagong restaurant. So, I think, it's a good reminder that good things take time. Na hindi ako masyado fan ng overnight success. Parang ako kung may mangyari sa akin, thank you, but at the same time questioning ko na deserve ko ba to? Kasi parang hindi ko naramdaman yung struggle I'm not saying na everyone kailangan niyo pagdaanan yung pinagdaanan ko, but at the same time I feel more at ease knowing na nakarating ako dito sa point na to. Kasi napagdaanan ko lahat yung pagsubok. For you, Yes. But I guess it's not for everyone, Kasi may mga tao naman, yung mga, kunyari, nag-PBB. Di ba? Overnight yan, di ba? It doesn't mean that they don't deserve it. Iba-iba lang talaga tayo ng journey, I guess. Yep. And how about your message for all of our viewers, our listeners tuned in today na inspire at natuwa sa kwento mo? Or anything that you just want to tell them? Ako siguro, if there's something that you're very passionate about, do it. Kasi yun lang yung isang bagay na pwede mong gawin na wala kang talo. Kaya I mentioned kanina, if you make money out of something that you're very passionate about, congratulations.
para sa'yo yan. If you don't make money, at least you were able to do something that you really, really love. So parang in the same way, panalo ka. Walang talo dun. Correct. Oh my God, guys! And of course, how can they get in touch with you, reach out to you? Yan. So, yun. I want to invite everyone to visit Wado's. So, we have a cake shop in Maginhawa. It's at 154 Maginhawa, QC. So, pwede nyo kami i-follow sa socials namin. This is Wado's. Then, we opened a new restaurant called Brutal by Wado's. It's at 6 Santo Tomas, Corner Ramirez in Quezon City also. And how do they get in touch with that? May Brutal bang? Ano lang? Ano ba yung... Brutal PH ata? Hindi. Brutal by Wado's on Instagram. Okay. At Brutal by Wado's. So, yung mga telepono, pag magpapareserve doon. Yes. Message nyo lang. Very active yung mga team namin to answer your inquiries. May pwede mag-birthday. Pwede. Yeah, binyag, Oo. kasal. Yeah, Kasal? malaki yung space namin. We have 80 seaters sa taas tapos 40 seaters sa baba. Oo nga Good pala. space yun. Oo nga pala. At dahil dyan, Wado's, bubuksan na natin ang iyong mystery box. Ano Yes. kaya to? Wait. I don't know what it is, but I will... Uy, wag mo masyadong tagilid. Sorry. I don't know if I... So, let's see. Wait. Shit. Ikaw na mabukas? Hindi kaya na koko mo. Di yun eh. Nasa-stress ako eh. Saglit. 1, 2, 3. Ayun na naman. Oy, talaga ako! Oh my God! Look! Our very own, first TikTok tea cake. Yun. Oh my God! May time kang gumawa nito. Siyempre. At naka-gradient din Kuha namin yung niyan. So, ganyan yung ginagawa namin. We customize. Kasi, kunyari, di ba, pag birthday ko, nakaka-receive ako ng customized cakes. Parang ang pinag-isipan. It's more personal. Yan. Yung ganyang reaction yung gusto ko. Di ba? Ito, actually, dito rin yung mga cake na in-order ko sa'yo eh. Yes. Oh my gosh, thank you so much. And if you want cakes like this, at saka yung kinain natin kanina, please make sure, guys, to check out Wado's and Brutal by Wado's. Salamat dito, Wado's. Kakainin natin ito You're very mamaya. welcome. And thank you so much for the years of friendship. Bata pa lang ako, magkaibigan na tayo. Parang mga... Kinakarga ko yan si... Ganun ka bata. Kinakarga ko yan ng bata pa yan eh. So, yan. Sakay na sakay. We will toast. Okay. Cheers to our friendship and of course to your Wado's second branch. Yes. And to the success of Brutal. And we'll see you guys again next time. Thank you so much for listening and watching. Bye-bye. Bye. Cheers. Cheers.